Ang kwentong ito ay muntikan ng hindi mabasa, muntikan niya ng hindi marinig mga kahugot sapagkat nagkaroon ng problema pero mabuti na lang at napilitan ang kahugot nating si Ronel. So inyong pakinggan ng kanyang kwento, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ako si Ronel, isang OFW dito sa Japan. 36 years old pa lang ako Kuya Bono pero 5 na ang anak ko. Kaya naman nagsisikap ako magtrabaho dito sa ibang bansa. Sa hinaba-haba ng prosesyon, ikinasal din ako sa babaeng una kong pinangarap na maging asawa, si Myrna. Pero akala ko, hindi na mangyayari ang kasal na yon. Nakilala ka siya noong 3rd year high school kami, magkaklase kami. Maganda si Myrna pero hindi maarteng kagaya ng mga kaibigan niya. Maingay siya, malakas at buo ang boses. Matapang siyang babae pero hindi malandi. Mahina sa math si Myrna. Doon naman ako magaling kaya pinatyotoran siya ng tita niyang advisor namin si Myrna sa akin, kaya naman naging close kami. 30 minutes sa bawat araw na may klase ay tinuturuan ko siya after ng klase. Doon lang kami sa classroom namin. May allowance akong natatanggap mula kay ma'am kapalit ng pagtuturo ko kay Myrna. Weekly na binibigay sa akin. Hindi ko hangad yung allowance pero ayaw namang pumayag ni ma'am na libre ang pagtuturo ko kay Myrna kaya tinatanggap ko na lang. Parang 2 birds in 1 stone noon kasi hindi nila alam na para akong nanalo sa loto dahil nakakasama ko si Myrna 30 minutes every school day. Nakakatabi sa upuan, naamoy ko siya, tapos nagkakapera pa ako. Hindi ako gwapo, Kuya Bono. Hindi rin naman pangit at hindi rin ako maporma dahil mahirap lang din ang pamilya ko at marami pa kami magkakapatid. Kumbaga, saktohan lang ako. Kaya naman ang mapaibig si Myrna ay talagang malaking swerte para sa akin. Tatlong buwan ko siyang tinuturuan ng math noong mapansin ko na nahuhulog na rin siya sa akin. May isang hapon noon, naglabasan na ang mga kaklase namin dahil uwian na at gaya ng dati, may iwan pa kami ni Myrna sa classroom dahil tututoran ko pa siya. Biglang pumasok si Evelyn, best friend ng ex kong si Lilian at nag-abot ito ng sulat sa akin. Tinanggap ko ang nakatuping papel pero ibinulsa ko muna kasi mag-i-start na kami ng tutorial ni Myrna. Napansin ko na hindi siya makapag-focus. Ang lalim ng paghinga niya kaya tinanong ko siya kung okay lang siya. Ang sagot niya sa akin, basahin mo na yung sulat. Gusto kong malaman kung anong sinasabi ni Lilian sa'yo. Kilala mo si Lilian? Kaklase ko siya nung 1st year. Sige na, basahin mo na. Ang ginawa ko ay dinukot ko ang sulat sa bulsa ko at binigay ko sa kanya. Sige, kung gusto mo, ikaw na lang magbasa. Medyo ilakas mo lang para marinig ko at nang hindi ko nabasahin ulit. Binasa nga niya. Hindi ko na matandaan ang eksaktong laman ng sulat. Basta gusto ni Lilian ang magkabalikan kami noon. Ang sabi pa ay hihintayin daw niya ako sa dati naming tagpuan sa likod ng school, kinabukasan ng lunch break. Sinabi pa niyang magdadala siya ng lunch na pang 2 para sabay kaming kumain sa ilalim ng puno gaya ng dati. Pinagmamasdan ko ang mukha ni Myrna habang binabasa niya ang sulat ni Lilian. Nakikita ko ang ekspresyon ng mukha niya, ang lengguwahe ng kanyang mga mata. At pagkatapos niyang magbasa, ang tanong niya ay, makikipagbalikan ka ba?
Sisipot ka ba sa tagpuan niyo bukas? Ang sagot ko naman ay, hindi. Walang ekspresyon ng mukha niya nung sumagot ako kasi nakatingin ako sa mukha niya. Pero noong kunwari ay yumuko ako ay nakita ko ang pagngiti niya. Then parang siyang may-ari ng sulat kasi nilamukos niya tsaka sinurt sa trash can na nasa sulok ng classroom. Pero kinabukasan Kuya Bono ay nagpunta ako sa dati naming tagpuan ni Lilian. Sinupot ko siya dahil tinabad akong umuwi ng bahay para kumain ng tanghalian. Noong kami pa ni Lilian, madalas siyang magbaon ng lunch para sa aming dalawa. Noong kumakain na kami, hinintay ko si Lilian na magsalita tungkol sa kagustuhan niya magkabalikan kami pero alam kong nahihiya siyang magsalita kasi siya ang nang-break sa akin noong akala niya'y siseryosohin siya ni Steven. Si Steven ay isa sa tinaguriang campus crush ng mga babae noon sa school. Niligawan siya ni Steven, yun pala, postahan lang ng mga barkada niya. Nasaktan ako at nainsulto sa pang-break sa akin ni Lilian noon pero wala akong ginawa para isalba ang relasyon namin kasi maliwanag pa sa sikat ng araw ang katotohanan na hindi talaga niya ako ganon kamahal. Ang dali niya akong palitan kung gusto niya. Noong tanghaling yon pagkatapos kong kumain ay nagpaalam ako saglit kay Lilian. Sinabi ko magsi-CR lang ako pero hindi na ako bumalik doon sa aming tagpuan. Kinahapunan, pagkatapos mag-uwi ang mga kaklase namin ay wala din si Myrna. Nagstay ako sa classroom kasi alam kong hindi siya absent. Baka kako nag-CR lang muna siya bago kami magsimulang mag-aral kaso 10 minutes nang lumipas ay wala pa rin siya. Lumabas ako ng classroom, nakita ko siyang nakaupo sa isang concrete bench malapit sa library. Pinuntahan ko siya. Uy, anong ginagawa mo dito? Kanina pa ako naghihintay sa iyo ah. Ni hindi niya ako nilingon, Kuya Bono. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ka ba magpapatutor ngayon? Uuwi na ako. Sabi ko sa kanyang tatayo na sana pero nagsalita siya. Sinungaling ka. Sabi mo hindi mo siya sisiputin. Saglit akong nalito sa sagot niya pero agad ko ring na-gets. Napangiti ang kalooban ko dahil naisip kong nagsiselos siya kay Lilian. Kaya lang sa halip na suyuin ko siya, ang ginawa ko'y iniwan ko siya doon. Ang sabi ko pa, kung hindi ka magpapatutor ngayon, uuwi na ako. Sabay tayo at lumakad pabalik ng classroom para kunin ang bag ko. Paglabas ko mula sa classroom, wala na rin sa bench si Myrna. Binilisan ko ang hakbang ko noon para kaagad ako makalabas ng gate. Paglabas ko, natanaw ko siyang naglalakad pa uwi na rin. Pero hindi ko siya sinundan. Sa kanto, kumaliwa na ako pauwi naman sa aming bahay. Ang ugaling yun ni Myrna ay ugali pa rin niya hanggang ngayon. Kapag nagtatampo siya at hindi mo sinuyo, kiss ka na sa kanya. Naging kami ni Myrna nung sumunod na taon. 4th year kami sa high school. 2nd year college kami sa birthday ng kaibigan namin ay nagkaroon ng inuman. Pati si Myrna nakishot kaya't bumabaw ang pagpipigil niya. May nangyari sa amin nung gabing dapat ay matutulog lang kami. Kinabukasan naalala niya ang nangyari at walang abog-abog na sinabing, "Panagutan mo ako, Ronel. Tangina mo, may nangyari sa atin kagabi."
Pareho kaming 17 years old pa lang noon, Kuya Bono. Nag-usap-usap ang mga pamilya namin sa barangay at napagkasunduan na magsama na kami at kapag nasa wastong edad na kami ay tsaka kami magpapakasal. May kasulatan kaming pinirmahan noon, pati mga magulang namin ay pumirma. Nung una, pareho kaming nagpatuloy pa ng pag-aaral. Pero nung magbuntis si Mirna ay tumigil na siya. Nung naglilihi siya, Kuya Bono, noon siya nagsimulang magbago. Naging unpredictable siya, bugnutin, masungit, war freak at napagagaling magduda. Sa bahay ng magulang ko kami nakatira noon. Buhay pa noon si Mama. Inaaway niya ako kapag nasa kwarto na kami. Maliit lang kasi ang bahay namin noon, masikip ang kwarto ko. Kaya kahit galit na galit siya sa akin ay hindi siya makasigaw dahil nahihiya siya sa mga magulang ko. Kapag bad trip na siya, uuwi siya sa magulang niya pero maayos siyang magpapaalam sa parents ko kung ano-ano lang ang dinadahilan. Hindi niya sinasabi ang totoo na galit siya sa akin kaya gusto niya akong layasan. Dalawa na ang anak namin nung mag-away kami at inuwi niya ang dalawang bata sa bahay ng magulang niya. Hindi ko siya pinuntahan, hindi ko sinundo. Makaraan ng 2 linggo, tumawag ang papa niya at sinabing gawin na raw naming final ang paghihiwalay namin ng anak niya. Noon na ako na-alarma. Ang gusto ko lang noon, Kuya Bono, ay sana matutunan ni Mirna na hindi lahat ng pagkakataon ay susuyuin ko siya kahit siya ang mali. Kahit siya ang may kasalanan ng pag-aaway namin, ang gusto niya, siya pa rin ang tama at susuyuin ko pa rin siya. Ang ending nito ay nagpunta din ako sa bahay ng parents niya para suyuin siya, para iuwi sila pero nagmatigas siya. Mag-a-abroad daw siya at kalimutan ko na lang daw siya. Ang sabi ko naman, mahal, may pinirmahan tayo sa barangay. Nakalimutan mo na ba? Tumayo siya. Pumasok sa kwarto at paglabas niya ay may hawak siyang papel. Eto ba? Sabi niya tsaka pinagpupunit sa harap ko ang aming kasulatan. Ikinagulat ko yung Kuya Bono pero mas nagulat ako nung sabihin niyang, papel lang yan, Ronel. Ngayon, umalis ka na at paglabas mo sa pintuan, malaya ka na. Binata ka na ulit at pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Kahit anong gawin kong kausap sa kanya nung araw na yun, Kuya Bono, ay walang nangyari. Hanggang sa tinawag niya na ang papa niya para paalisin ako. Ang sabi pa ng papa niya, alam kong mahal na mahal mo ang anak ko, Ronel, at ayokong isipin mo na kinukonsinti ko siya sa pakikipaghiwalay niya sa'yo. Pero mahalaga sa akin ang kaligayahan ng anak ko. Hindi na siya maligaya sa piling mo, kaya pasensya ka na lang. Mag-asawa ka na lang ulit ng iba. Hindi kami maghahabol sa'yo. Kalmado ang papa ni Mirna. Ang mama niya ang kagaya niyang bungangera pero that time ay nakatingin lang sa akin ang mama niya. Nakahalukip-kip at tila bumubuelo pa lang sa pagbubunganga sa akin. Kaya naman sa salita pa lang ng papa niya ay sumunod na ako. Umalis na ako. Pero hindi ko tanggap na ganun-ganun lang ay mawawala sa akin ang pamilya ko kaya humingi ako ng tulong sa aming kapitan. Pinatawag naman niya sina Mirna, dumating sila kasama ang mama, papa at panganay niyang kapatid na lalaki. Wala talagang ground para legal kami maghiwalay. Wala akong kasalanan, walang maipakitang ebidensya si Mirna laban sa akin para maging katotohanan lahat ng bintang niya sa akin. Lahat naman kasi ng galit niya ay nagmula lang sa duda niya dahil paranoid siya. Lahat ng bintang niya sinagot ko sa barangay. Maayos ang pagpapaliwanag ko. 4 na oras halos kami sa barangay at sa huli, kalmadong nagsalita si Mirna. Sige, sabihin na natin na wala kang kasalanan pero Ronel, hindi na ako masaya sa piling mo. Mapipilit mo man siguro ako na umuwi sa inyo pero magmimistula lang impyerno ang pagsasama natin kasi ayoko na talaga. Hindi na ako masaya.
Yung sinabi mo sa akin na ginagawa ko ng habit ang pang-aaway sa'yo? Sa tingin mo ba gusto ko ng ganun? Hindi. Ang baba na nga ng tingin ko sa sarili ko dahil pinapakita mo lagi sa akin na ang kitid-kitid ng utak ko. At bago pa mawala ang respeto ko sa sarili ko, Ronel, tuldukan na natin to. Please lang, pumayag ka na maghiwalay tayo. Sa totoo lang, Kuya Bono, nung araw na yon sa barangay at sa mga sumunod pang araw ay hindi ko pa rin maintindihan si Myrna. Nagtry pa rin akong suyuin siya. May yuwi sila. Yung last attempt ko ay mama niya na ang humarap sa akin at ang sabi, "Ronel, pwede mong kasuhan ang anak ko kung gusto mo. Ipakulong mo siya dahil sa illegal na pakikipaghiwalay sa'yo. Dadalawin na lang namin siya sa kulungan kung makukulong siya." Ma, hindi po hahantong sa ganun. Kahit humantong sa ganun, Ronel. Isipin mo na lang na ganun ang ending. Makukulong si Myrna at mas okay pa sa amin yun kesa bumalik siya sa'yo. Kahit hindi malinaw sa akin, Kuya Bono, ay sumuko na lang din ako. Nag-a-apply na si Myrna noon papuntang Canada, pero nabalitaan kong kinakapos sila ng pera. Binenta ko ang bahay namin, bahay na pinundar ko ng unti-unti, at hanggang noon actually ay hindi pa talaga tapos. Wala pang pintura at mga tiles. Nilatagan lang namin noon ng linoleum ang sahig. Nabenta ko yun ng 1.5 million pesos, kasama ang lote. Kalahati ng pera ibinigay ko kay Myrna, pero that day na dinala ko yung pera ay ayaw niyang humarap sa akin. Mama at papa niya ang tumanggap ng pera. Paglabas ko ng bahay nila, noon pa lang ako napaluha. Hindi ako iiyakin, Kuya Bono. Pero ang ginawa kong yun ay tanda ng pagsuko na rin talaga sa aming relasyon. Pumayag na ako na umalis siya. Pumayag na akong makalaya siya mula sa akin. Marami ang nag-object sa ginawa ko. Bakit ko daw hinatian sa pera si Myrna samantalang ako naman ang gumastos sa lahat ng pagpapagawa sa bahay, pati ang pagbili ng lote. Niloan ko yun nung makapagtrabaho na ako sa Kapitolyo. Ang sabi ko na lang, kahit walang kasulutan, matik na conjugal property ang bahay kaya ko hinatian. Pero ang sabi nila hindi daw kami kasal kaya't walang conjugal property pa. Alam ko din naman yun, kaya lang sa puso ko kasi at sa utak ko ay naging asawa ko siya. Dumating pa sa punto na yung pinsan ko nakipagdebate sa akin. Napikon ako at ang sabi ko na lang, "Ba't ka ba nakikialam? Pera ko yun. At ina ng 2 anak ko yung pinagbigyan ko." Hanggang noon talaga, Kuya Bono, ay dinedepensahan ko pa rin talaga si Myrna. Ayokong maging mukha siyang kontrabida, lalo na sa panig ng mga kapamilya ko. Pero deep inside, syempre napakasakit sa akin yung pagsukong yon at parang pagkonsenti na rin sa kagustuhan niyang makapag-abroad sa Canada gamit ang student visa. Yung pera ko naman ay ginamit ko rin sa pag-apply ng trabaho dito sa Japan. Nakaalis din ako noong July 2017. Hindi ko pinangarap ang mag-abroad pero ayaw ko lang na mas lumaki ang dahilan para matain ako ng pamilya ni Myrna. Hanggang noon, Kuya Bono, ay mahal ko pa rin siya kahit na wala akong nakikitang pag-asang magkabalikan pa kami. At least na lang kako, may mapansin man lang silang pagbabago sa akin pagdating ng araw at ang mga anak ko hindi ako kakaawaan lang.
Noong hindi pa ako nakaalis ng bansa, friends kami ni Mirna sa Facebook pero kapag chinat-chat ko siya, hindi siya nagre-reply hanggang sa tumigil na lang ako sa pag-chat sa kanya at nakokontento na lang ako sa panonood sa mga videos at mga pictures na ina-upload niya. Lalo na nung nasa Canada na siya. Maligaya ako para sa kanya kasi nakikita kong masaya siya sa Canada. Nagkaroon kaagad siya ng mga kaibigang Pinoy at ibang lahi doon base sa mga pictures na pinopost niya na hindi ko naman kinakaligtaang pusuan lagi. Kaya nung nandito na ako sa Japan, hindi ko na makita ang Facebook niya. Blinak niya na ako. Nasasaktan pa rin ako kapag iniisip kong baka may nakilala na siyang iba sa Canada. Napakalungkot ng buhay dito lalo na kapag gabi at hindi ko maiwasan ang isipin sila ng mga anak namin. Hindi ako iyakin, Kuya Bono, pero kusa na lang tumutulo ang luha ko kapag naaalala ko sila. Bago ako nag-flight, Kuya Bono, nakiusap ako sa mga magulang ni Mirna na makasama ang mga anak namin. Nagmakaawa ako dahil bilin daw ni Mirna na huwag na akong papasukin sa pamamahay nila. Masakit yon para sa akin dahil ano ba ako? Wala ba akong ginawang mabuti para sa kanya? Hindi nga siya nakaalis papuntang Canada kung hindi ko siya binigyan ng pera, kung hindi ko siya hinatian sa pinagbentahan ko ng lupa at bahay ko. Bahagi rin ng nakakalungkot na mga sandali ko dito sa Japan noong una ang paulit-ulit na pag-iisip kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagbago sa akin si Mirna. Iniiwasan kong maisip, Kuya Bono, na brainwash siya ng pamilya niya kaya iniwan niya ako. Pangatlo sa panganay si Mirna. 5 silang magkakapatid at ang tanging lalaki lang ay ang kanilang panganay. Noong 2 ng anak namin ni Mirna, lahat ng kapatid niya ay nakapag-asawa ng lahat at magaganda mga naging buhay nila. May mga pagkakataon kapag may party sa bahay ng parents niya, natural naroon ang mga kapatid niya at mga anak ng mga ito. Pagkatapos ng party, uuwi si Mirna na nakasimangot at maririnig ko sa kanya mga salitang, "Nagmukha na namang kawawa ang mga anak mo doon. Naiinggit sa mga pinsan nila." Noong panahong yun, Kuya Bono, ay kakaupo lang ni Duterte at kaya naman ako napasok sa Kapitolyo dahil nanalo ang kandidato namin. Pero dahil bago ang administrasyon ay may nakaatang na challenge sa mga boss namin at dahil bagong empleyado ako ay kailangan ko ring gampanan ng higit sa inaasahan nila ang tungkulin ko. Napipressure ang mga superior ko sa mga demands ng nakatataas. Madalas ay ginagabi kami sa pagtatrabaho at inaamin ko. Minsan ay nakagamit ako ng droga dahil gumamit ang mga kasamahan ko. Kailangan kasi naming mag-overtime noon hanggang madaling araw dahil may tinatapos kami. Nasabi ko kay Mirna ang tungkol doon, ang minsang paggamit ko ng droga. Kasi napansin niya ang mga kilos ko. Noong umagang yon, matapos ng gabing pag-overtime namin, so umamin ako sa kanya. Pero hindi ko na inulit yun, Kuya Bono, dahil natakot ako sa mga side effects ng madaling araw na kung ano-ano ang nakikita ko. Nung mag-usap-usap kami sa barangay dahil sa kagustuhan nga niyang maghiwalay kami, nasabi pa niya sa barangay na adik ako. Ang rebuttal ko lang noon sa kanya, kahit ipa-drug test mo ako. Ayaw niyang maniwala na napipressure kami sa trabaho. Ang sabi pa niya noon, "Ronel, nasa gobyerno ka? Alam ko ang kalakaran ng mga empleyado sa gobyerno. Walang ganyan, walang overtime dyan." Doon talaga nag-ugat ang pagbabago niya, Kuya Bono. Nalunod siya sa mga pagdududa niya. May babae daw ako kaya ako ginagabi lagi.
Kahit nung girlfriend-boyfriends pa lang kami, Kuya Bono, hindi na ako mapagpatol sa mga pagdududa niya. Masabi ko lang ang totoong side ko, tama na. Siya, kukuda pa ng kukuda pero hinahayaan ko lang. Aawayin niya ako, sisigawan. Hindi ko siya pinapatulan pero kapag ganun kasi, lalo lang siyang nanggigigil. Minsan pa, nasabi niyang para daw siyang nakikipag-usap sa hangin. Gayunpaman ay aminado ako sa ilang pagkukulang ko noon, Kuya Bono. Hindi ako mayaman kagaya ng mga bayaw niya. Hamak lang akong government employee noon na umaasa sa kakarampot na sweldong natitira pagkatapos makaltas ang mga loans. Isa pa, inaamin ko ring hindi na ako malambing noon. Hindi na kagaya ng dati noong bago pa lang kaming magsama. Mula kasi nung magbago siya, naging masungit na talaga siya. Kapag lalambingin ko, sisinghalan lang ako. Ang sasabihin, pwede ba Ronel, maghapon akong pagod, huwag kang makulit. Pero hindi naman laging ganon. May mga pagkakataon ding although madalang lang na mararamdaman ko na lang na nilalaro niya si Manoy at yun ay palatandaang nasa mood siya para maglabing-labing kami. Lalaki lang ako, Kuya Bono, at hindi ako santo. Masasabi kong kainitan ko pa rin nung mag-Japan ako at nakilala ko naman si Emmeline na tuubong Pangasinan. Dinigahan ko kaagad si Emmeline pero binasted niya ako at sa halip ay inireto niya ako sa iba. Ang sabi niya, may papakilala ko sa iyo na mas maganda at mas sexy kesa sa akin. Mas mabait pa siya, mas uliran. At kagaya mo, nagkaroon na rin siya ng anak sa una niyang nakasama. Sino siya? Nasaan siya? Tanong ko noon. Si Alice, hipag ko, at nasa Kuwait siya. Sa unang bahagi nitong sulat ko, Kuya Bono, ay agad kong nasabi na 5 na ang anak ko. At maaring napansin yung 2 lang ang anak namin ni Mirna kasi yung 3, anak ko naman kay Alice. Mula nung ireto ako ni Emmeline sa hipag niyang si Alice ay naging chatmate ko na siya at totoo ang sinabi niyang maganda at sexy si Alice. May anak na rin siyang isa, lalaki, si Jared, na iniwan niya sa kanyang lola sa San Carlos City, Pangasinan. Masasabi kong ang laki ng lunas na hatid ni Alice sa kalungkutan ko dito sa Japan noon at hindi ko napigilan ang sarili kong mahulog talaga sa kanya. Noong magbakasyon ako October 2019, nagsama na kami ni Alice sa bahay na sinimulan niyang ipatayo na pinatapos ko na lang. Noon na buo ang mga panganay namin sina Lara at Mara. Lahi sila ng kambal, may mga lola silang kambal, kapatid ng lola nila sa father side. Sila sina Lola Rosario at Lola Rosalia. Si Lola Rosalia ang nag-alaga kay Jared at siya pa rin naging katulong ni Alice noong manganak siya na nandito na ako sa Japan ulit. Nakahingi ulit ako ng bakasyon noong July 2021. Noong medyo maluwag na ang pandemic at noon naman nabuo ang bunso namin si Ronron kahit na 20 days lang noon ang bakasyon ko. Ang totoo, Kuya Bono, nakaka-addict si Alice. Hindi ko maipaliwanag pero kung pwede lang talaga noon ay ayokong malayo na sa kanya. Hindi kalabisan kung sasabihin kong kahit 3 na ang anak namin noon ay araw-araw ko pa rin siyang namimiss. Pinananaig ko lang talaga ang katinoan ko noon kaya't pinili ko pa rin mag-abroad dahil wala akong hilig sa negosyo, maging si Alice din. Kaya naman balik lang ako ng balik dito. Pero nung malaman kong may kinatatagpong lalaki si Alice, parang gumuho ang mundo ko
At ang gusto ko noon ay ora mismo uuwi ako at papatay ako ng tao. Papatayin ko ang lalaking kinakatagpo niya. Isang kaibigan lang ang nag-chat sa akin ng tungkol kina Alice at ang lalaking yon. Si Marlon na manager ng hardware na pinag-aangkatan ko ng mga materialis noong ipatapos ko ang bahay ni Alice. Kahit bago ko lang kaibigan si Marlon noon ay naniniwala ako sa kanya dahil hindi lang siya basta mabait kundi maka-Diyos pa. Maayos kong kinausap sa video call si Alice tungkol doon. Ang sabi ko, "Ma, huwag kang magagalit ha. Pero may nakapagsabi kasi sa akin na may nakakita sa inyo. May kausap kang lalaki sa park at nagyakap pa kayo." Nagulat siya, Kuya Bono. Pero nagulat din ako nung bigla siyang umiyak at humingi sa akin ng tawad. "Patawarin mo ako pa. Nagsinungaling ako sa'yo." "Teka ma, huwag kang umiyak. Asawa ko yon, kasal kami. Pero hindi ko alam na gagaling pa siya. Sorry pa, patawarin mo ako." Teka, anong asawa? Di ba sabi mo hindi ka pa nakakasal?" "Patawarin mo ako, nagsinungaling ako." Paulit-ulit pang sabi niya habang humahagulgol ng iyak. Sinikap kong huwag magalit kay Alice, Kuya Bono, dahil alam kong mabuting babae siya at yung pagsisinungaling niya sa akin ay isang butil lang kumpara sa lahat ng magagandang nagawa niya para sa akin. Hindi ko siya pwedeng kamuhian dahil lang sa iisa niyang pagkakamali. Naniwala ako na mahal niya ako at walang pinakamahalaga sa kanya kundi ang aming binuong pamilya. Kaya lang hindi ito matibay dahil hindi pa kami kasal noon at sila ni Geoffrey, yung ama ng kanyang anak na si Jared, kasal sila. Kahit sa office lang ng mayor sila nakasal, may papel yon. Dati daw adik sa droga si Geoffrey. Nasiraan pa nga raw ng bait noon, na mental, gumaling, then na rehab at makaraan ng 11 taon ay lubusan siyang gumaling. At nung panahong yon, taong 2022 ay mayaman na ang kanyang mga magulang na sinuwerte sa junk shop business at food cart business. Marami na silang pera at ayon kay Alice, nakahanda silang gumastos kahit magkano, mabawi lang si Alice kahit pa makarating kami sa Korte Suprema. Ang payo sa akin ng papa ko noon, huwag na daw akong pumalag. Hayaan ko na daw dahil nasa panig sila ng batas. Ang sabi pa ni Papa, "Anak, alam kong mahirap at masakit, pero tandaan mo sa una lang yan. Nung mawala ang mama mo, akala ko hindi ko kakayanin. Pero paglaon natanggap ko din. Kaya mo rin, anak. Hayaan mo na sila." Nakausap ko din naman sina Geoffrey at ang mama niya sa video call. Nagpasalamat sila na hindi na ako tumutol pa sa dapat daw na mangyari talaga. Ang magkabalikan ng tunay na mag-asawa. Nangako din sila, Kuya Bono, na hindi nila pababayaan ang mga anak ko kay Alice. Ituturing daw nila ang mga anak ko na parang tunay nilang kadugo. Ang hiling ko naman noon sa kanila, sana wag nilang ipagdamot sa akin ang mga anak ko. Ang sabi pa ng mama ni Geoffrey, "Naku anak, kung gusto mo ipagawan pa kita ng kwarto dito sa aming compound."
Nakauwi ako ng November 2023, Kuya Bono, at nung Pasko, doon pa ako sa bahay ng mama ni Jeffrey nag-Noche Buena. Well, hindi masyadong okay yon dahil mahal ko pa si Alice at nasasaktan pa rin ako noon kasi nga hindi na siya sa akin. Pero hiling kasi ng mga anak ko na makasama ko sila ng Pasko. December 25 ng hapon ay umuwi din ako sa amin sa San Rafael, Bulacan. Masaya naman ako noon at may dahilan ako para maghanda ng magarbong bagong taon. Mga binata na mga pamangkin ko at sila ay mga ka-close ko. Sila ang nagsabing mag-set up kami ng malaking fireworks sa kalsada sa harap ng bahay ni Papa. 18,000 pesos ang halaga ng fireworks na yun, Kuya Bono. Gumawa pa sila ng arko yari sa kawayan, parang kagaya ng arko ng barangay. Doon ay nakasulat ang Welcome 2024 na siyang huling iilaw pagkatapos ng main fireworks. Iyon ang parang pinaka-final display matapos sumindi ang mga unang fireworks set. Gumastos lang ako, hindi dahil sa kantsaw na mapamangkin ko na yun talaga ang pinili kesa pera o regalo mula sa akin. Ang sabi pa ni Aldred na siyang pinakapanganay sa lahat ng pamangkin ko, "Tito, baka 2024 ang taon ng pagligaya ng buhay mo. Kaya dapat garbuhan mo ng pagsalubong sa bagong taon." Liban sa fireworks ay sagot ko rin ang handa para sa buong pamilya. Naglitsyon kami, maraming pagkain at inumin pero nagtataka naman ako noong bisperas ng bagong taon dahil ayaw pa rin mag-umpisa ng mga pamangkin ko at mga bayaw ko ang mag-inuman. Pinagpipilitan nilang pagkatapos na lang daw ng fireworks display kami uminom. Sinang-ayunan naman yun ni Papa. Baka daw may mangyari sa fireworks at madisgrasya kami dahil nakainom kami, kaya huwag daw muna kaming uminom. 5 minutes bago mag-alas 12, nasa labas kaming lahat sa kalsada, nakatingala kami sa arko at pagsapit ng alas 12, sinindihan na ito at lahat kami ay namangha sa 18,000 worth ng fireworks display na inabot na sa 5 minutes ay wala pa rin sa part na sisindi ang Welcome 2024 sa itaas ng arko. Muli kong inopen ang camera ko nung papunta na doon sa Welcome 2024 ang sindi. Finocus ko ang camera ko doon, pero may napansin akong 3 tao na padaan. Naglalakad lang sila palapit sa arko. Kaagad sumigaw si Papa, "Mamaya na kayo dadaan, baka masunog kayo." Kaya lang natigilan ako nung makilala ko ang babaeng nasa gitna. Parang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Tapos napadako ang tingin ko sa dalagita at binatil yung kasama niya. Then may umakbay sa balikat ko. Ang pamangkin ko si Aldred pero palipat-lipat ang tingin ko noon sa 3 taong yon at ang pag-ilaw na ng Welcome 2024 sa taas ng arko. Nung matapos yon ay nagdilim na. Pero sumindi ang headlights ng kotse ng pamangkin kong si Brian na nasa kalsada. Kaya muling nagliwanag sa parte ng 3 taong marahang naglalakad palapit sa amin. Niyog-yog ni Aldred ang balikat ko sabay sabing, "Di ba tito, sabi ko sa'yo, 2024 talaga ang panahon para sa kaligayahan mo. Go, salubungin mo na sila." Sabay tulak niya sa akin. Sinunod ko siya. Sinalubong ko nga sina Mirna at ang mga anak namin. Noong Pasko pala ay hindi sinadyang magkita sina Mirna at Aldred sa huling simbang gabi. Ninang ni Aldred si Mirna sa binyag. Nasa Pangasinan naman ako noon kasama ang mga anak ko kay Alice. Si Mirna naman ay wala pa daw 1 linggo simula nung dumating ito galing ng Canada. Ang sabi daw ni Mirna sa inaanak niyang si Aldred, "Pwede kaya kaming makimedya noche sa inyo?
So yun Kuya Bono, nabuo ulit kami nung bagong taon. Kaya't kahit kailan ay mananatiling pinaka-memorableng New Year celebration sa akin ang nagdaang bagong taon. Sabi ni Mirna nung mag-usap kami, matapos kaming kumain sa medianoche, nakalimutan mo na ba lahat ng masasakit na nangyari? Sa atin? Oo naman. Sagot ko kasi that time, kung may nakakasakit man sa akin noon na yung nangyari sa amin ni Alice. Kung ganon, bukas ka ba sa possibility na mabuo ulit tayo? Makasal tayo? Napasulyap ako noon sa mga anak namin na masayang kakwentuhan si Papa sa sofa. Oo naman, sagot ko ulit. At ang sagot niya, na-miss kita, Ronel. Hinawakan ko ang isang kamay niya, hinila ko sa paakyat ng bahay at dinala sa kwarto ko at alam niyo na siguro ang mga sumunod na nangyari. February 28, 2024 ay ikinasal kami sa simbahan. Halos rush lang lahat ng paghahanda pero napakaganda pa rin naman Kuya Bono. March 8 ay bumalik ako dito sa Japan na masaya at mas inspirado dahil may pamilya akong buo at totoo na umaasa sa akin. Hindi na bumalik si Mirna ng Canada. Siya ang business-minded kaya't nagnegosyo siya pero hindi siya nanghingi sa akin ng kapital. Ang ginastusan ko lang ay ang pagpaparenovate sa bahay ni Papa na ayon sa kanya ay sa akin din naman daw mapupunta. Hindi ako nag-expect Kuya Bono na bagong Mirna ang pinakasalan ko. Dahil ang totoo, ganun pa rin siya. Mabunganga, nager, pero at least, hindi na siya mapagduda. Pero kung bakit proud akong pakasalan pa rin siya ay dahil walang ibang lalaking na-involved sa kanya kahit noong naghiwalay kami. Ito noon lang talaga niya ang kanyang panahon at pagmamahal sa mga anak namin na sobra-sobra niyang mahal. At doon nag-ugat ang insecurities niya sa mga kapatid niya, sa mga pamangkin niya. Kaya gumawa siya ng hakbang na sarili lang niya dahil akala daw niya ay wala akong care sa mga anak namin. At siya daw talaga ang makakagawa ng paraan upang sa ganon ay gumanda ang buhay ng mga bata at hindi na mainggit sa mga pinsan nila. Hindi raw siya na-involve kanino mang lalaki dahil malakas daw ang kutob niyang magkakabalikan pa kami. Sobra daw siyang nalungkot nung malaman niyang nag-asawa na ako at may mga anak na sa ibang babae. Pero hindi pa rin daw siya nagmahal ng iba dahil anya, hindi niya magiging kapintasan kung hindi siya muling mag-aasawa. Wala naman sigurong perfect marriage talaga. Our marriage is far than perfect pero at least kami pa rin talaga ang tinadhanang mag-isang dibdib at magsama pa hanggang sa kaya naming panindigan ang aming sumpaan sa harap ng altar. Hanggang dito na lang Kuya Bono at sana'y maging part din ng DKB itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Ronel. Ronel. Kahugot na Ronel, again, pasensya ka na, patawad at napuwersa kang mabasa pa rin ang iyong kwento. Pero mga kahugot kasi ay nagkaroon ng, napansin nyo siguro sa part ni Emmeline, yung hipag ni Alice na
nakasama rin ni Ronel. Di ba nagkaroon sila ng 3 anak? Di ba napansin nyo, kung ikaw ay hipag at nireto mo yung hipag mo sa iba, anong ibig sabihin nun? Ang una kong naisip ay baka patay na yung kapatid ni Emmeline, kaya nirereto niya ang kanyang hipag sa iba. And then later on, habang binabasa ko ay wala nang kwento tungkol doon. Blanco na. So, kinontak ko si Ronel. Ang balak pala nila ay itago yung part nung unang asawa ni Alice, yung tinawag niyang Joffrey. Kasi gusto nilang itago kasi nga, di ba, nasiraan ng bait dahil sa droga, na-rehab, gumaling. Gusto nilang itago yon. Gusto nilang huwag nang mabanggit sa kanyang kwento. Sabi ko, pumili ka kung babasahin pa natin ito o hindi na. Kasi sure ako, mapapansin na mga kaabang yan sila pa. Mapapansin nila kung anong kulang. So, napilitan siya. Sige po, basahin na lang at sabihin na lang natin yung totoo. So, yun, napilitan siya sabihin. Ikwento pa rin yung part ni Joffrey. Pero hindi nga lang daw yun ng tunay na pangalan. Okay? Sabi ko sa kanya, hindi dapat yun kinahihiya. In fact, magiging inspirasyon para sa mga naalulong na gusto nang magbago, hindi ba mga kahugot? Well, anyway, Ronel, napakaganda ng kwento mo. Yun nga lang ay nakulangan ako ng kilig doon sa pagkakabalikan ninyo ng asawa mo. Pero it's normal, I think, kasi may edad na kayo, marami ka ng anak, at hindi ka na talaga nakafocus dun sa pagpapakilig sa amin, kundi yung pagiging tama na lang na pakasalan siya, hindi lang dahil siya talaga ang unang mong minahal, kundi may mga anak kayo. Okay? So, saludo ako sa part na yan na hindi ka na naghanap pa ng iba. Congratulations sa iyo, kahugot na Ronel, at maraming salamat muli sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. At ngayon ay sa ating mga shoutout mula syempre sa nagdaang kwento dito sa DKB. Okay, unahin na natin sa pinakababa. Sabi ni Zemerel, Assalamualaikum Kuya Bono. Syukran po sa bago na naman. Kumusta ka po? Okay na? Okay naman. Sa tingin ko si Rahima ito eh. And JR Alariao, shoutout to you. Ganun din kay Jing Bueno. Maligayang Pasko na pala. December 1 na nga pala ngayon. Jing Bueno, Merry Christmas also to you. Pa-shoutout kay Bono, Daiselin Vidania of Doha, Qatar. And Alvi Flores, napakaraming puso. Shoutout to you. Ganun din kay Margie Tumbali ng Hong Kong, kay Marjorie Sahor ng Kuwait. Shout out to you. Ganun din, Alvin Bakiran, hello Papa. Dudut, magandang hapon po. May bago na naman po akong papakinggan habang nagtatrabaho dito sa bansang Taiwan. Alvin Bakiran, Kuya Bono po ako, ha? And grabe Kuya Bono, buti na lang merong bagong upload. Sabi naman ni Sonny Badajos. At si Giovanni Solano, shout out to you. Ganon din kay Digma 8734. Nandito pa rin pala ito. Shout out to you. Lynn Tolosa, gandang hapon Kuya Bono. Pa-shout out po, nakikinig habang namamulansya. Thanks a lot from Lynn Tolosa of Hong Kong. And Sani Badajos, always listening here in Peña Blanca, Cagayan. Pa-shout out naman dyan Kuya Bono sa next story. No problem. Sani Badajos ng Peña Blanca. An, shout out to you dyan sa Kuwait. Ganun din kay Roxanne Alado ng Gingoog City. Shout out to you. Salamat sa iyo, Roxanne. Agnes Ignacio, shout out to you. Ganun din kay Shan Lee Guani. Parto ni Glenda, please. Ayan, nasa negasasyon pa. Ako'y namimilit pa, natapusin na. Busy kasi siya, okay? So, hintay-hintay lang tayo mga kahugot, Hindi lang kayo excited, kundi pati ako, syempre. Daisy Fugaban, shout out po sa family ko sa Cagayan, family Peralta at sa jowa ko, Ruby Imbag sa Ramon, Ruby Imbag sa Ramon Isabella, nga anak ko, Jane Marian, Jean Dave, mahal na mahal ko kayo, at ganoon din sa kapatid ko, Adik, sa programa mo, Kuya Bono, Dali at si Vina Peralta, at sa pinsan ko dito sa Hong Kong, Brenda Ariola. Salamat, may bago na naman papakinggan. From
Daisy Fugaban ng Hong Kong. Maraming salamat, Daisy. And salamat Kuya Bono sa bagong upload. Pa-share po dito sa Purok 8, Barok Book, Santa Marcela, Payao. Especially to my Rivera and Macalope families from Merlin, Macalope, Agyaman, and Lovely Akrabahal. Shout out sa iyo dyan sa Malaysia. Venus Badwa, pa-shout out from Lasam, Cagayan. At May Marafo, na ibang alda mo Manong Bono, salamat ti barong nga istorya. Agyaman mo iting kapanagdingeg, kapsat May. Ana Marie Pineda, may bago papakinggan. Salamat Novi. Hi Kuya Bono, stay safe and healthy. Thank you so much Ana Marie, at ikaw din. Ingat palagi. Anthony Arabe, shout out to you. Brenda Ariola, pasigaw po, Hipag Gemini Ariola. Siguradong nakikinig ngayon sa KSA sa mga insan ko na Kuyangers dito sa Hong Kong. Insan Daisy Fugaban, laging nagbalita pag may upload na daily. Dali Peralta, Macrina Tobias at Hipag Marilu Mutchak and Michelle Domingo nga nasingpet ken na imas kadwak agdingdingeg. Aga po kini Brenda Ariola. Maraming salamat sa inyo dyan. May Flora Cortez, shout out to you rin din kay Boss Ames, syempre. And Noel Esteban, magandang araw kay Bono. Pa-shout out nga po kay Ami Grace from Tuguegarao City. God bless you. Rachel na imbag nga malim mo Kuya Bono. Shout out po ken Mary Joy Buko, ken Melowin Kayaban, Duty, Hong Kong, Agyaman. And Di Britos, shout out to you, Di Britos from Isabela. Shout out kay Bono sa mahal kong asawa at si Robens Vinarao. Namiss ko po makinig ng kwento. Lagi ko po kayo inaabangan mula kay Lynn Benz. Rosie Vero, shout out to you. Si Lynn Benz pa pala. Lynn Ben, shout kay Bono sa mahal kong asawa. Ruben Vinarao, ay tapos na pala ito. Shout out kay Bono, always listening here in Muscat, Oman, Milakay, Desa, Bad. Marlon Romero, shout out to you. Ngayon din, Jing Bueno, ang ganda ng story mo na gawayan ka lagi ng Panginoon. Brenda Ariola, may naligaw, papadudutawin nga rod. VP Lenny, 9839, napaka-bless mo po sis Novi. More blessings sa iyo at sa pamilya mo. Pwede po ba sa Spotify din po kayo mag-upload? May patalastas kasi sa YouTube mula kay Edelberto Panaga. Kapag marami tayong oras, kahugot ay nag-upload din tayo sa Spotify. Kaya lang, walang kondon, walang patalastas. Pero wala din pong kita. Pero wag kang mag-alala kapag tayo nagkaroon ng kasama ay regular tayo mag-upload sa Spotify para mas suwabe ang pakikinig. Mary Rose Cajarito, thanks sa new upload. Always listening from Taguig City. God bless you too. Ang ganda ng kwento Kuya Bono. Pa-shoutout sa lahat ng Abelia family sa Bugay, listening from Abu Dhabi. Ang ganda ng kwento, sana okay ka lang dito sa Singapore. Dito din ako nagwo-work, same as domestic helper mula kay V6U. So yan na muna mga kahugot, Makati talaga ang aking lalamunan. At sa iyo kahugot na Ronel, maraming salamat. At sa inyo lahat mga kaabang at mga kahugot, stay healthy, stay safe, and God bless us all.